Si Kamiya Kaoru ay kinidnap ng masamang si Yudo Jin-e. Inakusahan ni Kaoru si Jin-e ng panloloko, na sinasabing natatakot siyang lumaban ng patas at hinahawakan niya ang kanyang hostage upang mapahamak si Himura Kenshin. Tinatawanan ni Jin-e ang kanyang kamangmangan, na sinasabi na sa ngayon, madali niyang matatalo si Batose bago matapos ang isang sigarilyo, ngunit sinabi niya na hindi iyon magiging masaya. Sa halip, nais niyang muling gisingin ang Hitokiri sa loob ni Kenshin sa pamamagitan ng pagpapasuko sa huli sa kanyang galit. Sinabi sa kanya ni Kaoru na wala siyang ideya kung gaano talaga kalakas si Kenshin at itinutuwid siya ni Jin-e, na sinasabing siya ang walang alam sa tunay na kapangyarihan ni Batose, bilang isang Hitokiri na nag-freeze ng dugo ng mga lalaki sa takot noong Bakumatsu. Pagkatapos ay ikinwento niya kung paano siya naging miyembro ng Shinsengumi sa Kyoto, sa panahon ng Bakumatsu, ngunit ang pagkauhaw niya sa dugo ay naging dahilan ng kanyang mga dating kasamahan laban sa kanya. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais para sa isang labanan ng kamatayan sa pagitan ng dalawang Hitokiris, ang kanyang sarili at si Batose. Sinabi sa kanya ni Kaoru na si Kenshin ay hindi katulad niya at hindi na babalik sa pagiging isang Hitokiri, kung saan si Jin-e ay tumawa lang. Saktong dumating si Kenshin para harapin si Jin-e, na napansin at natuwa sa galit na nagsisimula ng mamuo sa loob ng dating Hitokiri. Sinabi ni Kenshin na talagang galit siya kay Jin-e dahil sa pagkidnap kay Kaoru at sa kanyang sarili dahil sa hindi niya mapigil ang gawin yun. Napansin ni Kaoru ang pagbabago sa tono ng boses ni Kenshin at napagtanto na hindi siya ang kanyang karaniwang sarili.